for Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Yan, isang mapagpala at magandang araw ng Lunes po sa ating lahat, mga partners natin dyan sa Hillcrest Family Life Baptist Church. Kamusta po kayo? Muli nandito po ang inyong lingkod, si Preacher Majesty po ng Hillcrest 2 Cruz Naligas. At binabati rin po natin yung mga partners natin from Hillcrest number 2. Yung ating pong mga mga subscriber. Ayan, happy New Year po sa bawat isa. Happy New Year po sa atin. Ayan, talaga naman sumainyo ang pagpapala ng Panginoon, ano po. At alam niyo po, ngayong bagong taon, maraming nagtatanong, no, ano yung New Year's resolution natin, ano daw ba yung magandang gawing panimula ngayong bagong taon. Yan ang mga anong tawag dito, talamak na tanong pag New Year. Talamak. Kumbaga yan ang trending na tanong pag ganitong New Year, di ba? Dumarating ang panibagong taon, gusto natin merong bago sa atin, meron tayong bagong gagawin. Pero bakit hindi natin gawin ito, no? Hindi natin mas gawin na sumunod sa Panginoon. Mas gawin natin na mas maging na mas sumusunod tayo sa Diyos, na mas kinikip natin ang kanyang commandments, no? At yun po ang ating pag-uusapan po ngayong oras na to, no? Na sa ating pong FBK, ayan, na makikita po natin sa Deuteronomy chapter 11 verse 16 to 21 o Deuteronomio chapter 11 verse 16 to 21. Ang sabi po dito, ngunit mag-ingat kayo, huwag kayong padadaya, huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kapag tinalikuran ninyo si Yahweh, kapuputan niya kayo, isasara niya ang langit at hindi ito pauulanin. Kapag nangyari ito, mamamatay ang mga pananim at malilipol kayo sa mabuting lupaing ibinigay niya sa inyo. Itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong mga noo. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Sulat niyo ito sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at tanangkan upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal sa lupaing pinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mananatili kayo ron hanggat ang langit ay nasa ibabaw ng lupa. Alam niyo po, pagkapurihin ang salita ng Diyos. Ayan. Alam niyo po, kung babasahin niyo po itong buong Book of Deuteronomy, no, chapter 11, no, yung Deuteronomy chapter 11, kung babasahin niyo po yan, ito po ay malinaw na pumapatungkol sa pagpapaalala ng Diyos sa mga Israelita, no, na binibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na pagpalain o kaya naman sumpain kung hindi sila susunod sa Panginoon. At isa pa, maring pinapatungkulan nito kung paano ang pagiging obedience nila sa Panginoon, no? And doon sa binasa natin, makikita natin doon na talagang winawarningan sila ng Diyos dito, na kapag tinalikuran nila ang Diyos, ano sabi? Kapag sila nagpatuloy, nasasamba sa mga Diyos-Diyosan, mayayari sila sa Diyos, kapuputan sila. At nabanggit doon ng mga parusa na gagawin sa kanila, kung saan patutuyuin ni Yahweh ang kanilang lupa, isasara ang langit at hindi magpapaulan. No? Hindi ng talatang ito sa kanila, sa mga Israelita, na nasundin nila ang Diyos ng buong puso at isip nila, at ituro din nila ito sa kanilang mga anak. No? Ayun ang mahalaga Ayun ang dapat gawin Alam niyo po, wala nang intro pa. Pag sinabi ng Diyos, mahalaga yun. Sundin natin yun. Sundin mo yun. Utos ng Diyos yun Sinabi niya yun. Diba?
yung pagiging obedience natin sa Panginoon, lagi natin tatandaan na yun ay may kalakip na tagumpay. Sinabi niya rin yun dun sa binasa natin, di ba? Hindi tayo bibiguin ng Diyos, no? At mahalaga na sumunod tayo para mabuhay tayo ng masagana. Hindi tayo mapahamak, hindi tayo kapuutan ng Diyos. Pag sumusunod tayo sa Panginoon, nakalaan din ang mga pagpapala niya para sa atin. No? Maaring, oo, pag sumunod ka sa Panginoon, hindi naman yan bed of process. No? Talaga maraming pagsubok, pero hindi ka pababayaan ng Panginoon. No? Kaya kung pakiramdam natin, parang wala namang nangyayari, baka hindi pa din buo ang pagsunod natin sa Panginoon. Baka may mga Diyos-Diyosan pa din tayo sa mga buhay natin. For example, sa umaga, no? Anong unang hinahanap mo, si Lord ba? Nako. Ano ba unang hinahanap natin? Panginoon ba? O cellphone mo? O kaya, anong almusal? Isipin natin mabuti, no? Isipin natin mabuti ito. Pag nilay-nilayan natin sa ating mga sarili. Sinusunod ba talaga natin ng Diyos ng buong puso at isip natin, ng kaluluwa? Yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, mag-iingat po kayo and Happy New Year po sa ating lahat. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Patuloy nga po tayo ay sumunod sa ating Diyos. Nasa ganun, may kalakip na pagpapala sa ating buhay. Hallelujah. Salamat po. See you next time. God bless.